Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Grabe ho yung tao sa prosesyon ng mahal na pong Jesus Nazareno kahapon, no? May nagsasabing 2 milyon, may nagsasabi namang 8 milyon. Di maintindihan, no, mga friend? Oo. Kung ikukumpara sa mga nakaraang taon, mas marami raw ang nakinig sa pakiusap ng simbahan na maging maayos ang prosesyon ng Poong Jesus Nazareno ayon sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. May unot on the spot si Maki Polido. Maki? Alam mo, Connie, 8 milyong deboto ang lumahok sa traslasyon ng itim na Nazareno kahapon at ayon kay Alex Irasga, siya yung Technical and Procession Management Advisor. Ito na raw yung pinakamataas na bilang ng mga deboto na lumahok sa traslasyon. Kaya tagumpay raw ang pagdaos ng traslasyon dahil sa kabila ng ganito karami ng deboto, walang namatay. Kahit din daw ganito karami yung bilang ng nagprosesyon, mahigit 700 lang ang nagpunta sa mga medical tents at mahigit 500 lang ang binigyan ng lunas. Hindi rin nabigay ang eksaktong bilang pero mas marami rin daw ang dumalo sa misa sa Quiapo Church sa loob mismo ng simbahan at sa paligid nito. Wala rin daw peace and order incidents o kaguluhang na ganap during the traslasyon. At tingin ni Irasga, mas marami na raw ang nakinig sa pakiusap ng simbahan na panatilihing maayos at banal ang pagdaraos ng traslasyon. Umabot ng higit 20 oras ang traslasyon at isa sa dahilan ay ang 2 beses na pagkaputol ng lubid ng andas. Napilitan daw silang putulin na ang lubid pagdating sa Plaza del Carmen, bandang San Sebastian Church, dahil napulupot ito sa gulong ng andas. Para raw mapabilis yung daloy ng traslasyon ay nagbantay na sa harap ng andas ang mga pulis na mga Hijos de Nazareno rin. Sa kabila ng paulit-ulit na pakiusap ng simbahan, marami pa rin ang sumampa sa andas pero ayon kay Irasga, hindi hamak na mas kaunti na ang bilang ng gumagawa nito, nasa 25 na daw at a given time. Kung ikukumpara raw ito sa dami ng mga nagtraslasyon, mababa raw ang bilang na ito. Ibig sabihin, mas marami na rin daw ang nakinig sa pakiusap ng simbahan. Pero work in progress naman daw yung pagdaraos ng traslasyon, maaring magpatupad pa ng ilang mga pagbabago sa susunod na taon at isa na rito ay yung pag-aaralan ang disenyo ng andas. Although sa traslasyon ngayon, Connie, wala nang matutungtungan sa gilid ng andas dahil wala nang uwang sa gilid ng andas. Connie? Maraming salamat, Maki Polido. Grabe na mga friend, no? Ay, teka. Mga kadiboto, kulang pa po yan. Wala pa nga ho kami dyan. Ang dami pa ho mga deboto rito sa Isabela. Sa totoo lang, mga friend. Hindi pa ho nakarating lahat dyan. Kung yan nung 8 milyon, kulang ho yan. Siguro, all over the Philippines, siguro baka hindi lang 20 eh. Sa dami po eh. Yung nga mga ibang bayan, nagkaroon na ho ng sarili nilang Poong Jesus Nazareno na ipinuprosesyon nila sa araw ng Enero 9 para hindi na ho sila humahalo sa Quiapo. Ganun po, totoo. No? Pero teka, dapat tayong mga deboto, mga boss, magkaisa rin tayo, parang kagaya rin ng Iglesia ni Cristo. No? Pero tayo, mag-isip tayo kung sino ang talagang dapat na iboto. Gamitin ho natin yung ating utak. Kung kayang magpanalo ng Iglesia ni Cristo, ng kandidato, higit na ang Katoliko, higit na ang deboto. Marami pa hong Katoliko na hindi pa po deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Yan ho, deboto lang po yung nakikita ninyo. Di ba? Mas napakarami natin. Kaya lang po yun nga, ang simbahan po ng Katoliko, hindi po halos nakikialam sa politika. Maliban lang ho yung talagang worst comes to worst, kagaya nung nangyari sa People Power 1. Talagang nanawagan po ang Cardinal Sin. Kung wala ho ang Katoliko dun, baka na-porchap si Enrile saka si Ramos eh. Di ba? Yun yan. Napakaano po ng mahal na pong Jesus Nazareno. Totoo po yan. Pinaka yan eh. Kumbaga sa talagang
well celebrated. O, meron pa pong Santo Niño. Deboto ng mahal na po Jesus na Santo Niño. Meron hong Birhen. O, marami ho ang Katoliko eh. Bakit masyadong dinudyos ang iglesia? No? Ilan lang ba ang iglesia? Kumpara sa Katoliko. Sa deboto lang, hindi naman nanalo sa dami ng deboto eh. Yan, pag samasamahin pa yung iglesia. Di ba mga friend? Anyway, yun nga, sana tayong mga Katoliko, no? Magdasal po tayo sa tindi na ating paniniwala, sa tama, o at nang hindi ho nagkakawindang-windang yung ating bansa. Di ba mga friend? Oo. Ewan, itong darating na eleksyon, no? Makinig ko tayo kay Atty. Enzo. Sabi, lagot na si Digong, matabato, nasa ICC, suportado ng US. O, pakinggan natin si Atty. Enzo. May tiwalik dito sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Punto diretso. Mga kabunyog, mga kababayan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Grabe, ano? Lumabas na ang totoo kay Matubato. Ay, mananawagan ako ha. Sa mga kadiboto. Bunyog po tayo mga friend. Ha? Doon darating na Mayo 9 na eleksyon. Mayo, 9 o kailan, no? O basta wag ko natin pabayaan si Atty. Enzo. No, mga boss. Marami pa po. Yun yung mga bagong mukha na hindi ho naman, mga senatorial candidate, Bob Aquino, Kiko Pangilinan, yung COA Commissioner, Heidi Mendoza, pa isa, Espiritu, si Espiritu, yung matapang, Atty. Espiritu. Tuloy natin ito. Ang sinasabi kong lumabas na totoo, hindi naman masama. Yung totoong kwento kung anong nangyari kay Matubato. Di ba, matagal na presidente si Duterte, 6 na taon. Pero ang dami niyang Meron po itong 61,000 views ha. 2 days ago na ito eh. sinabi na in-expose niya talaga yung mga pinagagawa ni Duterte. Ngayon, anong ginawa niya? So ngayon, si Matubato ay nakalabas na ng bansa. Si Matubato ay nasa labas na ng bansa at nasa undisclosed location, pero sigurado sa Europe yun. Nakita naman natin yung picture niya. Naka-jacket siya na pang winter eh. Sigurado pumunta siya ng Europe para tumulong na sa ICC. Ibig sabihin, ano na ito mga kabunyog? Pagkaganyan, ibig sabihin, tinitipo na ng ICC ang mga testigo. Yan ang ibig sabihin yan, mga kabunyog, mga kababayan. Naghahanda na ang ICC para sa trial. Naghahanda na yan. Nandun na... Masabi ko nito mga friends, sana totoo ang nasa isip ni Atty. Enzo, no? Silas Cañas. Ngayon, pinapunta na rin si Matubato doon. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, mayroon na, may mga testigo na. Ibig sabihin, ang sunod ng gagawin, pag-aresto. Pag inaresto na si Duterte at sila Bato, ayun, dadalhin na yan doon sa The Hague. At magsisimula na ang trial niyan kasi nandun naman, sinisafety na ang mga testigo. Kumbaga, naghahanda na ang prosecution niyan. Naghahanda na ang prosecutor. Ang ibig sabihin niyan, mga kabunyog, mga kababayan. Siguro itong mga galaw ni PBBM ngayon, na-anticipate na rin nila yan. Unang-una, bakit? Sana yung siguro, attorney, maging sigurado, no? Kalabas ba ng bansa yan si Matubato na hindi alam ng Bureau of Immigration? Sa tingin nyo,
Makakalabas ba yan si Matubato na hindi alam ng immigration? Baka nga si Garma, nasa Netherlands na rin eh. Bakit? Bakit nasa nasa Netherlands? Kasi pwede pang magtestigo si Garma. Ang ititistigo ni Garma yung yung mga sinabi niya doon sa Quadcom. Grabe yun. Grabe yun, yung mga sinabi ni Garma. Kasi may naririnig ba kayo kay Garma? After na maaresto sa US, wala na tayong narinig kay Garma. Nga, diba? Baka linipat na si Garma from US to Europe. Nandun na. Ibig sabihin, kung nandun na si Ay, nako, attorney. Sana nga maging totoo yan. Las Cañas, nandun na si Matubato, nandun din si Garma, ay susunod na nito pag aresto na ni Duterte. Nako, sana nga, attorney. Ayan mga kabunyog, mga kababayan. At ang malinaw dito, ito lang tanong ko. Ano sa tingin nyo, sino ang naglabas kaagad ngayon ng mga interview kay Matubato, di ba? Sino? US newspaper ang naglabas. Ngayon, kung US newspaper ang naglabas, mukhang ng US dito, sa tingin nyo? Mukhang tumutulong ang US dito Hindi kaya tumutulong ang US dito? Kung naaresto si Pwede. Dahil inumura lang ni Digong yung US na yan eh. Ayaw niya sa US, di ba? Malamang. Sana nga totoo, Atty. Enzo, para matapos na itong Digong na to. Garma sa US tapos napunta sa Netherlands, ibig sabihin, ang US, may mga Amerikano ditong tumutulong. Matindi, Kaya na ito mga kabunyog, mga kababayan, talagang pinagbabayad na si Duterte sa mga pinagagawa niya. Sabi nga ni Matubato, Duterte must answer to the court and to God. Dapat managot si Duterte. Sana nga, attorney. Kasi yan lang talaga ang pag-asa na ng tansya ko. Yung impeachment ni Sara Duterte, malabo yan. Baka mauna pa yung order niya na patay si Bongbong kaysa dyan sa impeachment na yan. Pakinggan natin ito. From the House of Representatives. Sir, magandang hapon and thank you for joining us in Storycon. Magandang hapon, Good Sir Jen. afternoon. Ay sir, nakamute ata kayo sir. Nakamute po kayo. 35,000 views ito. One day ago lang ho. Tag-uusapan ho ito. Solon asked for more time to act on BP Sara's impeachment House. Sick Jen ba? Kala ko sick. Para kasing may sakit ito si Velasco eh. Kung magsalita, oo. Nakamute ata kayo sir. Para Yes sir. yan. Yeah. Okay Yes, sir. Yes. Yes sir. Yes. We can hear you now Okay sir. na po. Yeah. Anyway, sir, maraming salamat for joining us this afternoon. We appreciate your taking the time to talk to us and welcome to the Story Conference. Sir, let me start off with this. The first impeachment complaint was filed December 2, the second December 4, the third was December 19. So medyo mahaba-haba na po yung panahon. Magmula noon, ano na po ang status ngayon ng mga impeachment complaints? Kasi po, patapos na po yung after a few weeks, magre-recess na naman ang Congress. Well, sa Monday po magre-resume yung House of Representatives, no? So, doon po kakausapin ko na yung mga nakiusap sa akin na bigyan sila ng tamang panahon, no? Para pag-aralan yung tatlong complaints or mag-endorse sila ng another complaint kung hindi sila satisfied sa tatlo. Sir, let me just squeeze in one more question. I'm sure that the others also have questions. Pero sir, I'm wondering na kasi I understand, and we understand man po that you would want to wait for yung mga gustong humabol para makahabol pa. Pero I think a lot of people are also wondering, how long are you going to wait for whoever wants to tag along or... Ang galing nung Edlingaw, no? Kasi nga, tatlo na yung impeachment complaint na dito kay Velasco. May dumating na pang-apat, nagpapaintay daw, kaya yun na, inintay niya pa. Sabi ni Edlingaw, baka meron naman magpapahabol, hanggang kailan ka ba mag-aantay? No, ito sagot.
or to hitch a ride on to the present impeachment complaints kasi naubos din po yung panahon ninyo. Opo, wala naman ho kasing time frame sa as far as the SecGen is concerned. Yun lang po, pinagbigyan ko lang yung pakiusap nila. Pero by next week po, kakausapin ko na itong mga congressman na to kung ano yung balak nila para makapag-desisyon na po ako. Ganun ba? Mr. Velasco, nakita niyo na po yung tatlong complaint eh. So, kailangan siyang i-consolidate para mas madaling pag-aralan ng mga members ng House. Sa tingin niyo po, based on the 3 complaints na nakita niyo na, gaano katagal kaya bago ma-consolidate yun? Dagdag sa Reasonable tanong, time. ni Ami. Hindi po ako magko-consolidate. Yung mga nag-file po ng complaints, that's their option. Kung gusto nila mag-consolidate, they have to come together and file another complaint na consolidated. Okay. So, pwede palang pagbotohan kahit isa lang dun sa mga complaint. Opo, Hindi kailangan na i-consolidate. Hindi po, hindi. Hindi po required. Kailangan lang po kung gusto niyo yung so-called Bicol Express, no, yung fast track po. Yes. Ano pala to? Mahilig ka siguro. Pares tayo SecGen, ha? Mahilig din ako sa Bicol Express. Sarap yan eh. Tuloy mo. 1/3 of the House members. Yun po, hindi na dadaan sa mga proseso rito. Diretso na po yung sa Senado. Ang gagawin lang po namin, i-verify lang kung talagang pinirmahan at in-endorse ng mga House members yun. 1/3 po, that's 103. Yes. 103 House members. Yun. 103 House member. Pero hanggang sa ngayon yata mga friend, wala pa yung 103 House member. Yun daw ho ang Bicol Express ayon kay SecGen, no? Mukhang malabo ho. Pero sa 103 ho kasi mga friend, no? Ang kontra lang ho dyan, pag nakakuha ho ng 8 boto, si Sara Duterte, napanig sa kanya sa Senado, todas na ho lahat yung 103. Hindi na ho may impeach si Sara Duterte. Ganun ho ang ratio, mga boss. No? Yes. SecGen, kahapon pinag-uusapan po namin dito yung role ng SecGen vis-a-vis dito sa mga complaints. Ano ba ho formally yung role ng SecGen dito sa pag-process? Kita mo? SecGen talaga, di ba? SecGen ba? Tuloy. ng mga complaints na ito? Well, ang role ko po is to receive the complaints. Tapos po, titignan namin kung verified complaint. No? Ibig sabihin, nandun po yung mga requirements na kailangan in-endorse ng at least one member ng House of Representatives. And that should be fairly faster and fairly easy kasi that's ministerial. Opo, lahat naman po tatlo, yung tatlo po may endorsement. Yes, sir. ng at least one House member. Yes, sir. Sir, if I may, sir, kasi I was reading the House Rules, Rule 2, Section 3 ng House Rules ng House of Reps says this, a verified complaint for impeachment shall be filed with the Office of the Secretary General, that's your office, and immediately referred to the Speaker. Yun po, that's the phrasing there, immediately referred to the Speaker. Now, we understand po, siyempre, nagpasko at nagbagong taon, so medyo may konting vacation time. Opo. Pero at the same time po, it's been more than a month since the first impeachment complaint was filed. And so that does raise some questions among some people na parang, so ano nangyari po? How long are you going to wait until, sabi nga ninyo, there's no timetable naman in pero it says in the House Rules, immediately referred to the Speaker. Opo. Hindi rin po kasi ma-actionan dahil on break ko ngayon yung House of Representatives. No? So pinagbigyan ko po yung mga pakiusap ng mga House members. Nabigyan sila ng panahon para pag-aralan kung i-endorse nila one of the complaints or magpapile ng bagong complaint. No? So by next week ko, I will have to make a decision. Next week na pala. That's a decision, sir, by the Secretary General. There is no instruction. Yes. Next week na pala, magdidesisyon na raw siya. Ano na ngayon? Lunes meron na to.
from the Yes, sir. speaker? Ang nangyari po kasi, very rare po yung 3 complaints na ipapile. Usually yung isang complaint lang, kaya yung SecGen, walang problema, nire-repair agad sa speaker, no? Ito po 3 eh. So, tapos may humahabol pa. Tama. Magkakaroon ho kasi ng legal issue pagka transmit ko na ho, let's say yung 3, tapos may humabol pa po. Yun. Baka hindi pumayag yung nag-file ng 3 na isama yung 4th complaint. Tama. Yes, sir. Kaya pinagbibigyan po natin yung request ng ibang House members na hintayin lang sila. Siguro po by next week, we will know kung meron talagang magpa-file ng complaint, na bagong complaint, or yung mga mag-endorse po. Kasi nagsisignature. May magandang tanong dito si Ami. Totoo, no? Yan yung sagot ni SecGen. Gathering po yung mga congressmen na nag-endorse nung one of the 3 complaints, no? Nagsisignature gathering po sila dahil siyempre gusto po nilang ma-achieve yung 1/3, no? Yung 103 members para hindi na dadaan sa mahabang proseso. Yun. At liberty ba kayo, SecGen, para sabihin yung ano na yung Ayan, galing ng tanong ni Idol Llamas eh. Ronald Llamas. Ayan, at liberty ba kayo sabihin kung ano na nangyayari dyan sa signature na yan? Di ba? Teo sagot. Di daw. 4th complaint na nababanggit kung sino magpa-file niyan. At ikalawa, Wala ho. Kasi sinabi lang sa akin and confidentially sinabi sa akin yun. Kaya hindi ko ma-reveal yung mga pangalan nila, no? Pero yun po, na may mga na-receive naman kami formal letters na nagre-request sa akin na kailangan nila ng time para pag-aralan yung mga complaints na na-file so far. again, SecGen, at liberty ba kayo para sabihin na ano na ba status ng signature campaign na binabanggit nyo? Wala akong report sa akin yun. Yung mga nag-endorse po ang magre-report niyan kung may nag-gather na silang additional endorsers. So wala pa. Mr. Velasco, kung magdesisyon na wala ng consolidation, anong magiging process sa House bago siya ipadala sa Senate? Pwede ba yung 3 complaint lahat ipadala sa Senate? Kung walang consolidation? Hindi po eh. Nasa sa Committee on Justice po yan. Kung anong gagawin nila. Basta lahat po yan i-repair ng Committee on Rules sa Justice Committee. Yes, sir. Yes, sir, we understand, sir. Pero nga, as you said, sir, it is the Committee on Justice that will be tasked with consolidation. So, wouldn't it have been more efficient to just pass it on upstairs so that they can consolidate when they feel like it is time to consolidate, rather than dun sa first step pa lamang, na nakabinbin po? They will give them the option kasi ni-report nung Makabayan Block na nag-meeting na po sila with the other persons na nag-file ho nung 2 complaints, no? So silang 3 nag-meeting daw pa lang eh kasi wala ho pa siya palang report sa akin eh. Nag-meeting daw po sila na they're willing to consolidate, no? So yun po rin ang isang inaabangan natin. Kung they'll be successful in consolidating the 3 complaints into 1 complaint. Yun. Mm-hmm. Yun pala eh. No, sir. Go ahead, Kami. May instruction po ba si Speaker Martin Romualdez? Kasi sa opisina niya babagsak yung mga reklamo din na yan, di ba? Meron ba siyang specific instruction with regard to eto mga 3 ngayon and you are awaiting a 4th one? Wala po dahil yun nga break ko ngayon eh. Wala akong nagre-report masyadong congressman dito including the speaker. Hindi ko siya nagre-report sa office niya eh. So wala ko rin kami pagkakataon na makapag-usap tungkol dito. Pero next week ko nandito na siya. Hopefully by Monday makausap ko siya tsaka yung mga ibang house leaders. Kung pagbibigyan pa natin yung iba na maghintay or wag na lang hintayin, i-transmit na yung
Wag na. Yung 3 complaints so far, Wag na, no? wag na. Pero ngayon, ang inaabangan po rin natin, yung consolidated. Baka yung nagpapaantay sa inyo, sik dyan para lang ma-delay yung impeachment para magtagal lang, ganun Bigay mo na yung 3, huwag na yung tayong pang-4. Complaint, no? Kasi sabi nga ng Makabayan Black, nag-meet na sila yesterday and they're planning to have a consolidated complaint. Well, actually, sir, yung announcement kahapon ng Makabayan Black, ang sabi nila, they're asking the leadership to start moving already on the complaints Opo, file. well, Yes, sir. Magmumubo lahat sa Monday Monday na pala. Kasi kahit kumilo si Akupos as SecGen, wala rin yung mag-a-action dahil wala yung Office of the Speaker ngayon, wala yung plenary session. Yun. Ang proseso po kasi, ta-transmit ko kay Speaker, the Speaker will refer it to the Committee on Rules, and the Committee on Rules sa plenary po, tapos plenary will decide kung i-refer na sa Committee on Justice, no? And then the Committee on Justice has a maximum period of 60 session days. No. So, medyo matagal po yung proseso na yun. Talaga yung proseso na yan. So, SecGen, kung sakaling hindi makonsolidate yung 3 impeachment complaints, ay itatransmit nyo pa rin siya kay Speaker. Tapos si Opo, Speaker... yung tatlo. Yes, Or kung meron pang port po, sasama ko na po yun. Will the Speaker have to choose one bago niya i-transmit sa Committee on Rules, o yung Committee on Rules ang pipili bago i-transmit? Tama na po yan. Sakit ulo ko dyan. Oo. Ba't kasi ipinipilit pa yung impeachment na yan? Sampahan nyo na ng kasong plunder. Para naman yung nabistong pagnanakaw na yan, ang pagsalahula ng budget niyang OBP na yan at saka niyang DepEd na yan. 612.5 million ni Mary Grace Piatos, pinasa kay La Chica, kay Nolasco, and the rest is history. Nawala na ho si Nolasco at si La Chica, at ang sabi nga ay nandoon na raw sa AFP at nagkakaroon na raw ng internal affairs na pag-imbestiga. Malabo po yan. Talagang ang pag-asa lang po talaga nito, ICC. At yun nga sinasabi, inorderan na ho ni Sara Duterte napatayin si Bongbong Marcos. At pag nauna yung order ni Sara Duterte, baka siguro hustler yung baka talagang bigatin yung na-orderan ni Sara Duterte, di ba? Baka maunang matapos yung order ni Sara Duterte kaysa sa ma-impeach si Duterte, di ba? At the same time, yun nga po, sa 13, meron daw hong rally ang Iglesia ni Cristo para suportahan ang utos ni Bongbong Marcos na wag i-impeach si Sara Duterte. Para raw sa kapayapaan, dapat magmahalan ulit si Sara at si Marcos upang wala raw gulo. Yon ang gustong mangyari ng Iglesia ni Cristo. Mag-collab na po tayo mga boss. Patay tayo dyan. Basta po kung para sa akin, wala pong mangyayari dyan. At yun nga, pinag-uusapan, survey, yung pagtakbo ni Sara Duterte ng pagka-presidente. No. Pero lahat po yan ay mababago kung maaaresto nga si Digong Duterte, si Bato Duterte ng ICC. Kaya yun po, ICC ang pag-asa ng Pilipinas. Mag-collab na po tayo. Yan pong impeachment na yan, wala ko yan. Kung talagang gusto nila, kinasuhan na sana si Sara Duterte, yun ang pinakamabilis ng plunder. Hindi naman siya, wala naman siyang immunity from suit, di ba? Bakit ICC ang haba? Papasa daw doon sa ganon, ipapasa doon sa ganon, ipapasa doon sa ganon, ipapasa doon sa ganon. Jeff Ramos na, shout out. Magandang gabi. Travis Herrera, shout out. Good evening, sir. Mr. Sa totoo lang. Thank you so much, sir. Salamat din. Pelabo, shout out ha. At least orderly naman. Hindi tulad ng dati, magulo. Parang nakaayos, mga pila,
at lugar ng devotees. Gulo rin, friend. Humarang yung mga pulis, sinagasaan sila ng deboto, ha? Hindi pwedeng pulis-pulis. Ha? Blessed morning, karaoke, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Hayaan na lang natin sila kung ayaw maniwala ng iba. Let it go, di ba? Tama. Kalat ni Baya, shout out, ha? Braveheart, shout out. Tama po kayo, Karox. Taga-Ubando po ako. Santa Clara po, patron namin. Di ba? Yung Santa Clara, ha? Meron yung Santa Clara, ang Pinong-Pino. Ha? Dahil totoo yun, eh. Taga-Ubando pala si Braveheart. Maraming pumupunta ron, di ba, Braveheart? Yung mga hindi magkaanak. Nabibigyan ng kasagutan ng kanilang mga dasal. Kay Santa Clara. Di ba? Rodelio Alpilor, shout out. Tama po kayo, Sir Rox. Ako po, Sir, naniniwala. Happy Fiesta po. Mahal na po ang Nazareno. Amen. Yung kay Vic Soto, over naman si Daryl Yap. Ngayon, masasampulan na siya. Ay, Sir Rox. Ingat po tayong lahat. God bless us po. God bless, Rodelia. Malalaman natin yan. Meron din abogado. Abogado rin yung Daryl Yap. Makatakot-takot na yan. Aabutin siguro yan. Mga pinakababayan, 5 taon. At pag nanalo si Vico Soto sa baba, magpa-apila pa yan sa Court of Appeal. Pag nanalo naman si Vic Soto dyan, aakit sa Supreme Court. Sus Maria Josep, baka uugod-ugod na si Vic Soto. Hindi pa tapos yan. Ha? Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Di man ako palasimbang tao, pero malaki ho ang tiwala ko sa ating Panginoong Hesukristo. Totoo yan. At bilib ako sa mga taong deboto dyan dahil sa kanilang paniniwala at debosyon. Diyan ho pinakikita kung gaano karaming tao ang sumasampalataya sa Kanya. Na kahit ang ibang sektor ng relihiyon ang hindi naniniwala dyan, respeto sa Kanya, kanya-kanya paniniwala at dapat pinaiiral ito sa ating kapwa. Totoo yan. Elizabeth Iscari ulit Tungkol naman dito sa ginawang pelikula niyap na yan para bastusin at ipahiya ang masa ang katauhan Vic Soto, dapat lang ang ginawa niyang demanda. Ito ang dapat ngang makulong yung hambog na Daryl Yap na yan para magtanda sila at huwag ng pamarisan. At bakit nila ginawa ang pelikulang ito? Para masira at mapahiya sa madla ang mga tao dito. Binuhay nila ang buhay ng isang patay na para lang sumikat ang damuhong Yap na ito. Hay, sisikat ba siya dyan? Ako hindi. Ano ba namang klaseng pelikula yung buhay ni ito? Pepsi Paloma na yan. Bold star ho yan Kalat ni Baya ulit Happy birthday, Miss Rosemary. May you have a good and blessed one. Federico Mandak, shout out Karox, basbasa nawa tayo ng mahal na poong Nazareno at ipag-adyan niya ang ating bayan laban sa mga masama. God bless po sa mga ka-warriors. God bless, Federico Mandak. Itong nangyayari nito, parang kalahin mo nabasag yung unitives na yan, di ba? At sila ngayon na nagkakagatan, di ba? Federico Mandak ulit Ang masasabi ko dito kay Daryl Yap, sayang ka iho, bata ka pa. Siguro gamitin mo yung alam mo sa paggawa ng pelikula na hindi ka mapapahamak. Huwag mong hangarin yung sumikat agad instantly pero marami kang naperwisyong tao. Huwag kang paggamit kung kani-kaninong kung meron man. Yun nga Ted, shout out Ted Para sa akin karaoke, matimbang ang paniniwala ko kay Pepsi Paloma na nagang rape siya ng grupo nitong sikat na mga taong ito. Nag-public apology daw pala ang mga ng rape na ito sa noon time show nila noong 13th October 1982. Bakit sila humingi ng paumanhin sa nagawa nila kay Pepsi? At bakit naman sila kakasuhan ni Pepsi Paloma ng rape kung hindi nangyari? Hindi lang pala si Pepsi ang nirape nila, si Guada Guarin, na kaibigan ni Pepsi Paloma. Sabay pala sila
ni Rape noon. Kung sinong gustong magbasa ng buong kwento, nasa Google po, The Rape and Suicide of Pepsi Paloma. Oh, kaya lang Ted, wala sa timing eh. Sa totoo lang. Tsaka matagal na yan eh. Di ba? Oo, ganun lang yun. Tsaka sa mga oras na to, sa gulo-gulo ng mundo, pag-uusapan pa ba si Pepsi Paloma? Ang gulo-gulo ng Pilipinas. Oo, unahin muna yung Dakpin si Digong, tsaka na si Pepsi Paloma. Okay na ako dyan, ano? David Ali Mendoza, shoutout. Good evening po, Karox. Wala naman po akong against dyan sa mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Kanya-kanya po tayo ng paniniwala. Yung tungkol naman po kay Bossing Vic at Daryl Yap, ay may mali naman si Daryl Yap doon. Sana po di na binanggit yung name ni Bossing doon sa trailer. Kahit na po sabihin natin na sa panaginip lang yon, scenes na yon, ay nakakasira sa pagkatao yon. Sa bagay, ganyan po talaga ang tema ng pelikula na gusto ng direktor na yan. Yung pinag-uusapan. O, diba? Ngayon talagang pag-uusapan siya. Mundo Cheng, shout out. Halos lahat ng mga nakaupo sa gobyerno at mga politiko ay mas makapal pa ang pagmumuka kaysa sa pader ng Port Santiago at Intramuros. Pag manipis ka, wala kang pera. Wala. Tignan mo si Attorney Lenny Robredo, di ba? Walang pera. Walang ninakaw. Wala lahat. Talo! Nagbabayad ng tax. Pinakita ang kanyang salin. Talo! Ang nanalo, yung ayaw magbayad ng tax at saka yung ayaw pakita yung salin. Iba na nga ang eleksyon ngayon eh. Ha? Sabi nga ni Atty. Libayan, kung sino yung may mga kaso, yun ang ibinoboto ng mga gunggong. Oo. Mga kadeboto, parang awa nyo na. Regalo nyo na po sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Bumoto po tayo ng tama. Hindi naman po mahirap pag-aralan itong mga iboboto natin, di ba? Kung may kasalanan, mga nagnakaw, mga nag-TNT, ba't may boboto? Isipin mo, nangunguna yan? Ha? Diyos ko. Mundo Cheng ulit ito. Ano na, Bongbong at Martin Romualdez, binababoy na kayo, wala pang aksyon. Ano kayo, parehong kapon? Magpinsan nga kayo. Si Mundo Cheng na to. Ay, naku. Shirley Jaser, shout out ha. Magandang kayo po sa inyong lahat, Karox at mga ka-warriors. Nakakuha na ng katapat si Daryl Yap noong gumawa din niya ng pelikula. Binaligtad lahat ang pangyayari sa EDSA Revolution. Kaya tawasin man ako, Karox, hindi ako manonood sa pelikula na ginagawa niyang tao na yan. Alam naman natin kung sinong sinasandalan niya. Kung sino sinasandalan niyan, kaya malakas ang loob. Hay nako, basta talaga pera. Maraming nabubulagan at nabibingi sa mundo. Totoo yan. Shirley Jaser ka, ha? Good morning, Kasani. Bombahin mo sila ng batuta, Kasani, hanggang sa mahimasmasan ang mga boplax na yan, ha? God bless your family. God bless ka at lahat niya. Get well soon, my bear. Bless you. Sana nga dasal, puro dasal na ako eh. Sana dati yung ano niya, pero ngayon sana nga, Lord, ayaw na naman magpa-opera eh, pero yun nga, sa gag-aaway kami, marunong ka pa sa doktor, kung ano sasabihin ng doktor sa Lunes, yun ang susundin natin. Ako naman. Kalat ni ba, wag Kasani naman, wag tayong makinig kay Atty. Libangan. Isang DDIs ang ungas na attorney na yan. At mukhang hindi naliligo, wag yan. Ikaw naman. Hindi ko naman piniplay, pero galit siya kay Tulpo, ha. Shout out sa tropang talong, mabuhay kayo. Patay tayo dyan. 3JCO po. Ay nako, yan Daryl Yap na yan, Sir Rox. Sa sobrang yabang nito, makakakita ito ng katapat eh. I'm sure merong malakas na backer itong si Daryl na ito. Malamang sa alamang si Manang Aimee ang tiyak laglag sa eleksyon itong si Aimee. Diba?
Alam mo, 3J Show ka, parang gusto ko ng batakin eh. Na eleksyon na. Wala. 3J Show ko nito. Alam mo, Sir Rox, sabi ko nga di naman makabig soto. Sabi ko nga, di naman ako makabig soto. At syempre, di naman natin alam ang totoo dahil wala naman tayo sa eksena. Oo, di ba? Wala ka ba dun? Estudyante ka pa yata nun sa MLQ Pero kung direktang papangalanan ni Daryl Yapsibik na rapist na walang concrete evidence, tiyak, criminal case ang aabutin mo. Yun na nga, yan ang sinampana. Pero alam niya ni Daryl, Sir Rox, alam na niya ang consequences kapag naipalabas o pinalabas ang teaser. Pero dahil nga malakas ang nasa likod ni Daryl, kaya kumpiyansa siya na di siya magagalaw ni Tito, Vic, and Joey. Isa rin ito sa mga galamay ni Dutz. Kaya sobrang yabang, hambog, walang hiya. Patay tayo dyan. Shout out, friend Shervin Sapeda. July 7 Alcantara. Christiansen, shout out sa inyo mga friend. Friend Dolor Garcia. Amy Bingson, shout out ha. Eman Escalona nak, shout out. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Napanood ba, Pastor, yung debosyon ng mga kadiboto natin ha? TJ Shop ulit Hello, Sir Rox. Di ako magko-comment tungkol dyan sa Nazareno. Pero Sir Rox, alam mo ba ang origin ng Black Nazarene sa Quiapo? Kung paano ito napunta dyan? Oo naman. Galing yan sa ibang Mexico yata. 3J Shop ulit Pero yun nga, friend Jane, pag lumapit ako dyan, meron. Bukas gusto nyo, kwento ko sa inyo kung anong yung anak ko na nanganib ang buhay niya. Ang haba ng dasal ko nun, friend Jane. Stage 4 siya, dengue. Ginaid niya ako. Kasi bukas ko nakikwento, mahaba. Pero talagang pil na pil ko, friend Jane. Nandyan siya. Tinuturo niya sa akin kung anong aking gagawin. Sabi nga ng doktor, miracle daw itong nangyari sa anak ko. Dahil yung iba, yung ganyang klaseng stage 4 ng dengue, maski malaking tao, patay. Anak ko bata pa nung mga na-dengue siya. Pero yun nga, dahil sa kanya. Kasi kung hindi ko hinugot dito sa ospital dito sa Isabela, dito sa Santiago, patay. Kaya, inugot ko. Iniluwas ko ng Maynila, dinala ko sa Children's Medical Center. Kung hindi ko itinakbo. Kasi nung ipinasok ko sa ospital dito, lumala lang ng lumala yung bata Lumala ng lumala. Nung dinala ko sa Maynila, tinuot sa Maynila. 1 linggo lang. Pero diretso kami sa ICU ICU agad yung bata. Oo. Kaya 1 linggo lang. Parang wala nangyari sa anak ko. Pero 1 linggo siya sa ICC sa ICC. Sa ICU. Dito na siya kumakain sa tubo. Talagang grabe. Pero ang haba, dasal, puro dasal sa palpo sa Nazareno. Sabi ko sa kanya, hindi ko to kaya. Wag po. Masama kasi plano ko nun Masama plano ko nun. Kasi nalaman ko na mali ang pagkakagamot na ginawa dito. Napakalayo ng pagkakagamot dun sa Children's Medical Center at saka dito sa pinag-combine ko sa anak ko. Malayo. Pero yun nga, kung tatanga-tanga ako, pinanood ko lang yung paggagamot dito, patay. Kaya ako na ang nagdesisyon na ilabas yan, kako. Hindi, laki ng gastos ko dun, friend. Tuloy na natin to. Pero, milagro yun. Tsaka yung pagkakablog ko rito, siya rin. Diba? Diba, nagkakilala tayo. Hindi mo kung gumalaw ang kamay. Pero, hindi si Black Nazarene. Siya pa rin. Imahe lang siya. Diyan ako nagdadasal sa kanya.
At through that image, Black Nazarene, nakarating doon. Pero bihira. Tsaka lang kung malapit yan pagdating parang matter of life and death, mga ganyan. Tsaka yung layo sa anong masakit at kapahamakan. Oo. Bigyan ng malusog na katawan. Yun lang. Oo, may pera dyan. Hindi na lang ako sa'yo. Ha? 3J Chef ulit oh. Pero sa Rox, sana magbasa ka rin ng Biblia o wag mo namang sabihing masisira ang ulo natin pag nagbasa ng Biblia. Hindi kita pinipilit pero sige na. Please, magbasa ka. Tatry ko, no? Pero yun nga, friend tignan mo yung hipag ko. Basa ng Biblia, napasok ng demonyo. I-google mo nga si Damian Soto. Kung kaya mong hanapin ang buhay, kung sino si Damian Soto. Komentarista yan, oo. Alam niyan lahat ng bersikulo, kapitulo, kung ano-anong kapitulo yan. Ang kinalabasan ni nakalimutan ko tuloy ang pangalan ng bugok nitong si Damian Soto. Hindi siya naniniwala na si Kristo Jesus ay Diyos. Ang pininiwalaan niya, mas mahusay daw. Isipin mo, kinumpara ni Damian Soto si Jose Rizal kay Jesus. Tignan mo. Si Jesus daw, kaya hinarap ang kamatayan dahil alam daw niya na siya'y mabubuhay na magbuli. Samantala si Jose Rizal, nung hinanap ang kanyang kamatayan, talagang patay na siya. Kumbaga sa flip na. Oo. At si Damian Soto, hinahamon niya lahat. Ng debate. Iglesia, lahat ng klaseng reliyon. Basta siya, believe siya kay Rizal kesa kay Jesus. Napakwento na ako sa'yo. Pag ay nako, 3J Shop ka. 3J Shop ulit Pero si Rox, magre-react ako dito kay Marcoleta. Marcoleta, gigil na gigil dahil bibigyan uli ng franchise ang ABS-CBN. Alam mo, Sir Rox, sukang-suka talaga ako sa taong ito dahil kay Duterte. Kaya si Hodang mawalan ng trabaho ang 12,000 empleyado ng ABS-CBN noon. Saka si Rox, pag nagsasalita itong Marcoleta na to, kitang-kita mo naman na hindi niya ipagtatanggol sa bayan ng Pilipino. Kita mo naman sa Quadcom. Dati, di ba? Kaya mga Karaoke Warriors, huwag iboboto si Marcoleta ito. No to Marcoleta. Di ba? Wala yan. Pero hindi natin alam. Yung makina, baka tapos na. Sana mali tayo. Di ba? 3J Soup ulit Thank you kalat sa pagbati sa birthday sa akin. Ganito pala ang feeling ng debutante. Patay tayo dyan. Mission accomplished mga friend. Hanggang bukas po muli. Ay nako. Sana, totoo si Atty. Enzo Recto. Wala na yan lang ang pag-asa natin. Yun yung impeachment ni Sara. Wala ko yan. Baka mauna pang machegi si BBM Kasi nga, hanggang ngayon, live yan live. Hindi yan nangyari sa NBI. Wala nang balita. Yung patawag ng NBI kay Sara Duterte, wala nang balita. Mga boss, magandang gabi po. Shout out, Brother Eli Asisio. Boyong Kong Balong, shout out.